Kayong mga ensaymada vloggers, ang pinapakain ninyo sa inyong mahal sa buhay ay galing sa nakaw, sa kaba ng bayan. Nagpanic mode na ang mga kwanggol na mga buhaya. Hindi na po nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi daw sila kawatan, sobrang kawatan lang. Mga sinungaling. Ang sinungaling ay pinsan ng magnanakaw sa Palasyo de Polvoron. Pag-uusapan po natin itong mga kasinungalingan ni Tuta Soto at ng mga young guns ni Martin Tambaloslos. At siyempre pag-usapan po natin yung affidavit po ng mga Marines. Hindi na daw 18 kasi meron daw 2 or 4 daw na hindi yun Marines, no. Kagaya po itong si Tuta Soto. At paano i-deliver din kay Martin Tambaloslos ang mali-malitang pera na tudo depinsa naman itong si Panpilo Pinky Pinglat ng anak ng nakabuisit itong si Lacson, no? Wala. Todo depinsa kasi nakikinabang, anak ng kagwang. Ilan, Tuta Soto, dineliver sa yung malita? 7. Diyan sa Baclaran daw eh. Opisina niya, may opisina pala dyan si Tuta Soto, si One Bull University. Pag-usapan rin po natin yung mga mali-malita para sa mga trolls, anak ng kagwang naman. Anti-clear! Kaya pala para kang asong ulul. Kahol ng kahol dahil may mali-malita pala kayong natatanggap. Galing sa Coraco at mga hinayupak kayo, tamaan sana kayo ng kidlat ni Barbara. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga video. Malaking tulong na po yan. Pag-subscribe po ninyo, pag-share sa aming mga content. Araw-araw, 2 beses isang araw at pag-like at pag-comment, malaking bagay na po yan sa aming mga political vlogger na bumabanat hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, Duterte pa rin. Kalaban natin mga bubonistang, tanganistang, may mga mali-malita, hinayupa kayo. Kaya pala merong isang political vlogger na kamustang sana all. Pag tiningnan mo naman yung YouTube channel niya, walang views. Paano nagkaroon ng Mustang pat mga ginto? Kasama na dito si Ninyo Barsaga, anak ng kamote, oh. Ito. Pag-uusapan muna natin agad itong mga sagot. Bago yung mga sa trolls, no? Mga sagot ng mga buhaya. Nakagaya ni Tuta Soto, gaya ni Adyong na nakatanggap ng mali-malitang pera galing sa Coraco, no? Hindi na po ninyo po ito maitatanggi. Talagang kawatan kayo. May mga lahi talaga kayong kawatan. Nasa dugo po ninyo nanalaytay ang pagkakawatan. Kawatan noon, kawatan pa rin ngayon. Sino yun? Bongbong Marcos. Ito agad pong pinasinungalingan ng mga hinayupak na ito. Ang mga akusasyon sa kanila ng mga retired Marines na nagdi-deliver ng mga mali-malitang pera sa kanilang mga buhaya kayo. Kagaya po nitong si Adyong. Ang inumin mo, Adyong. Kawatang kang hinayupak ka. Ito. Ayan kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkapanik-panik mood ng animal. Pati yung mga bodyguard niya, 1, 2, 3. Yan, yung guns ni Adyong. Dami mong pambayad sa bodyguard, Adyong, Saan ba nang gagaling yung pera na yan, anak ng kamuti? Mamigay ka, hayop ka. Ito po si Adyong, Actually, I don't think they deserve a decent answer from me. Unassigned nga di ba? It's all BS. I mean, it's all BS. Ang hirap kasi mag-argue sa isang kasinungalingan. How do you even argue with lies? Lol! Anong BS ka pang nalalaman? Buwisit ba yun, BS?
Lies. O sasabihin mo na agad sinagsinungaling sila. Naka-take out, may affidavit may mga abogado, may mga ebidensya. Anak ng kagwang naman talaga, hindi pa ba enough yung mga mali-malitang pera na yan? May mga video pinapakita, sinasakay sa eroplano. Ulala. Magkano adyong yung nakulimbat mo? Ilang bilyon ba? Nakakatulog ka pa ba? Sa araw-araw, anak ng kamuti kayo. Pinapakain ninyo sa inyong mahal sa buhay, sa inyong pamilya galing sa nakaw sa kaban ng bayan. Alata naman adyong. Dahil ikaw mismo Grabing dipinsa mo kahit Martin Tambaloslos kay Bungit Taga taga Mindanao. Muslim ka bang hinayupa ka? Nakakahiya ka sa mga kapatid na Muslim? Ulul! Ganun ka na, magpa-imbestiga ka, ipatawag mo para sabihin para malaman natin kung ito ay kasinungalingan lamang. Hindi mo man hindi naman na pwedeng maniwala kami sa inyo na pag sinabi mong nagsinungaling tong mga mga retired Marines, totoo ka na, lo mo. Ikaw pa, hustler ka na dyan, wag kami. Diba? Sige nga. So, and I think nakita ko nga kanina sa report, sa Navy ba yun? Lumabas ang statement ng Navy na some of them have not even entered officially the service. And some of them actually were discharged dishonorably. So there you go. So, Huwag nang patulan, sir. Some of them discharged, some of them ay ang tawag doon, hindi daw Marines, pero karamihan Marines. 2, 4 lang naman yata yung hindi Marines dishonored. Ay putya, basta nagiging Marines po yan. Ang kanilang pinapatunayan ngayon, nagtrabaho sila kay Saldico. Paano na lang kung sabihin ni Saldico, totoo po yan. I-deny mo pa rin. Las mo, Adjong. Taga Mindanao na kurakot. Ingaw. yeah, parang I mean, it's all BS. I'm sorry. They don't It's all BS, pero parang aligaga, parang takot ka na. Malapit na, konti na lang, dong. Konting-konti na lang, dong. Malalaman na ng taong bayan ang pagkabuhaya mo, dong. Sige nga. they don't even deserve a decent response from me. But what I can tell you is those who are behind their supposed press con, they have not achieved anything but present themselves as National Marites Council. Oy, Sila. National Marites Council? National Marites Council, personal knowledge nila. National Marites Council, may mga affidavit. National Marites Council, may mga picture, may mga dokumentadong mga ebidensya, may mga video. Lapit na, sir. Konti na lang, sir. Bakit pa parang, takot na takot ka dyan? Yung impression pa na mukha mo, wala na, sir. Ngayon, makakalampas kayo ngayon, sir. Pero, sir, sa 2028, sir, wala ka, sir. Makukulong ka, hinayupa ka. Ngayon, sige. Kaya sa inyo man yun ang administrasyon, no? Itanggi mo lang na itanggi, basta kami. Ang mga sinungaling ay pinsan ng magnanakaw na sa Palasyo de Polvoron. Ito pa, yung isa pang Yanggons na talaga naman, tudo tanggi ang hinayupak. Ang pangit pang ginamit niya at salita. Ito yata yung ginagamit niya. Lagi-lagi yata siya, no? Ito, nangangayat na rin to. Dati, grabe, buhayang buhaya, sobrang taba. Pero ngayon, miyahok na. Mahirap talaga pag meron kang sariling mundo. Dilulu. Dilulu tawag sa mga ganyan. So, Ulul! Mahirap daw kung may sariling mundo. Dilulo. Nilolo. Utangin ang sama ng salita mo. Ano yan? Ginagawa mo araw-araw. Sorry kasi sa akin yung sinasabi niya hindi maganda. Bastos. Gaya ng kabastusan nila sa paglilima sa kaban ng bayan. Nilolo. Diluluin ko ulo mo Wala na, sir. Nakikita na namin sa mukha ninyo ang pagkaalala, pagka-panic mood. Dahil alam ho namin na mukha mo pa lang, sir, namamayat ka. Bakit ka namayat? Wala nang binigay si Tambaloslos at Bongbong Marcos, no? Dahil bistado kayong mga hinayupak kayo. hindi natin masyado binibigyan ng pansin dahil wala naman pong katotohanan. So, yun lang po. Ay, kitang-kita namin sa mukha mo
Sir, kitang-kita namin sa mukha mo, sa noo mo ang ebidensya. Sa mukha mo, sa pagkangiwi mo rin. Aminin mo na, ka naman talaga pakipot ka pa, oh. Tayong dilulo. Oh, anong nilolo? Bastos ka! Congressman, sobrang payat din talaga itong inayupak na to, no? Wala nang nakain, wala nang anak ng kagwang na yan, oh, wala nang nakurakot ngayon, no? O baka naman nagpulboron ka, sir, sobyang miyak, payat na talaga, sir. Grabe naman pagbagsak ng inyong katawan, sir. Tingnan mo yung kalbo sa likod mo, sir, hindi naniniwala sa'yo, sir. Baka sabihin ng kalbo, di ba, sir, ako nagbuhat? Nagbuhat ng mali-malitang pira. Anak na mga sindikato na to, sobra-sobra. O, ito pang isa. Pakinggan natin si... basahin muna natin bago tayo mapunta sa Senado, no? Dito muna tayo sa Kongreso, lahatin na natin. Ito isa, mangiyak-iyak tong hanak ng kagwang, oh. Sabi naman, nangiwi na rin siya dito, oh. Si Chihuahua, oh. The timing, of Malita allegations is a suspect intend to discredit the members of the Quadcom and now the Justice Committee who will hear the impeachment of the Vice President. Lolo! Wala na, sir. Ngayon na, anong sabi po ng mga Marines? Ngayon lang po sila nagsalita dahil ang pag-akala po nila na yung pirang dinideliver nila ay hindi galing sa masama. Nung nagkaroon ng investigasyon sa flood control, dyan na nila napagtanto na yung pirang binubuhat nila at sinasakay sa helicopter, sa van, sa itimban, sa aeroplano, ay galing sa flood control. Nakonsensya, Joel Chua. Wala nang tataya dyan sa impeachment mo. Marami nang nagsi-withdrawha ng suporta. Ayaw po nila masira ang kanilang pagkatao pagdating sa 2028 dahil sigurado na pong panalo si Vice President Inday Sara Duterte. Mga taga Maynila, magkano yung tanong ninyo kay Chua? Kung ilang malita po yung dineliver sa kanila kasi baka minimum 5 yung delivery ng malita eh. Bawat deliveries, mga large na malita, mga malalaking yung malita ho talaga. Sa susunod, sila ilagay natin sa malita, ipaanod natin sa Pasig River at sa Pasipiko. Yung mga buhayang ito. Oh, ito pa, meron pa. Sa Maynila din. Nagpanik na si Pastor Jack. Abante, maring itinanggi ang malita ng pirang aligasyon. Ito lang yung pare na ito lang yung pastor na may sungay. Ikaw, pastor ka, kawatang ka pala. Ikaw, pastor ka, walang hiya ka. Ito pa. Para pakinggan, basahin natin muna yung sinasabi niya. No? Anong sabi ni Pastor Jack dyan? Ito. This is simply the product of politics. Lala! I am being targeted because of the positions I have taken and the stance I have refused to compromise. LOL! Particularly with regard to obtaining justice for the victims of extrajudicial killing. Lolo! Ito yung legit na lolo. Pastor, pastor, doon sa Cabral Pals, number 1 ka din dyan sa Maynila. Pinakamalaking alokabols. Ngayon din, ito yung siniwalat ng mga Marines, number 1 ka rin sa listahan na tumatanggap ng malita. Dami, mama, pastor! Ang daming pamigay sa mga parokyano nitong hinayupak na to. Aminin nyo na, makonsensya kayo sa inyong mga sarili. Pinapalamon ninyo sa inyong pamilya, pinapalamon mo kay Princess Abanti. Galing sa nakaw sa kabayan ng bayan, pangungurakot ng mga hinanmel kayo. Konting tiis na lang, mamalita talaga kayo, hayop kayo. Ito pa isa. Mga buhayang kongresista, mangulikta tayo yung mga pumipiyok na pinangalanan sa affidavit ng mga Marines. Siyempre, ang pipiyok,
paniguradong guilty. Ito si Saba Queen. Naku, sanay na sanay talaga ito. Pagdating sa pagkapirahan, diba? Naalala natin sa Bilibid. Ganun po sila katindi. Yung mga kubolsos, pasayaw-sayaw lang yan ng Careless Whisper. Meron siyang singer dyan. Sino ba yung singer dyan? Anak ng Bisaya man, yung nag-singer, nagka-album man dyan sa kulungan. At ngayon, meron ding delivery galing kay Katapang. Papunta kay Saldico, 8 malitang pera. Ano yun? Drug money? Oh my gulay, Sabi dito ni Laila D. Leyma, sobrang nakakatawa ang pinapalabas nilang isa ako sa pinapadalhan o tumatanggap ng malita. Totoo naman. Sabi niya, clear a demolition job. Caution of lies and absolutely and firmly deny any such ridiculous claim. Wala, nandun ka, Laila de Lima, sanay ka man sa pera. Hindi na kami dyan. Hindi naman kami tataka dyan. Dahil pareho kayo mga kawatan. Wala, sama-sama na nga kayo ngayon. Kawatan noon, kawatan pa rin ngayon. Again, ang sinungaling ay pinsan ng magnanakaw. Bakit napaka-defensive agad ninyo? Samantala yung ibang pinangalanan, tahimik lamang. Pero kayo, kitang-kita namin sa mga mata mo. Ito pa, may bibistoyin pa tayo, mga kabisdak. Nako! Paano kaya itatanggi ni Stila Kimirot na nakatanggap ng mali-malita? Ayan po sa inyong kaliwa. Yan po yung mga malita. I think mga 8 malita po yan. 9 na malita, pang yata yung maliit. Dineliver sa bahay ni Stila Kimbo. So ngayon kumakalat sa social media, mahilig pa ila sa bike itong si Toko. Itong si Toko. Nagbabike siya. Ngayon yung bisiklitang ginamit niya ay kitang-kita po doon sa picture kung saan may mga mali-malitang pira, pati yung kanyang helmet, na pang-bike helmet ay nandun din. Paano to itanggi ni Stila Kimirot? Stila Kimirot. Malamang po itong si Stila Kimirot ay lumayas na po ito. Lumayas na siguro, nasa ibang bansa na po ito kasi matagal namang nanahimik simula nung pagputok ng flood control issue. Hindi mo marinig si Stila Kimirot. Mukhang lumayas na to, nasa ibang bansa na. Dala-dala na yung mga malita-malitang pira, dollar accounts na yung mga animal. Kaya paano natin paparusahan tong mga to? Basta ako, kailangan ipasok din sila sa malita. Ganun na lang ang gagawin natin. Ito po mga kababayan ko, ang mga mukha ng mga kawatan. Number 1 po dyan si Pastor Abante. Ayan, si Adyong. Merong doon nakatakip na si Akop kasama din pala dyan Kasi maraming nagtatanong meron kasi tinakpan sa affidavit na pangalan. Malamang wala nang iba si Akop. Tingnan mo, Laila de Lima, Dan Fernandez. Ayan po yung mga mukha ng makawatan. Inumin ninyo, mga kaliwang grupo ang gusto magpa-impeach kay Inday Sara. Nasa listahan ng mga tumatanggap at dinidelibera ng pera, mga hunghang itong mga animal. Ito pa yung mga mukha ng mga kawatan. Ayan na, sus ko Ginoo, yung iba dyan. Paduano, Tambaloslo, Sandro Marcos. May araw din kayong makarma ng taong bayan. Kaya pa kaya ninyong lunukin yung kinakain ninyo sa pagkainan? Alam kaya ito ng inyong mga anak, mahal sa buhay, na kayo'y tumatanggap ng mali-malitang pira galing sa flood control. Hindi lang siguro to sa flood control kundi buong pagkakurakutan na sa saysayan ni Bangag. Ito mga kababayan ko, basahin lang po muna natin. Sige, mamaya na. Pakinggan muna natin itong mga kasinungalingan ni Tito Soto. Sa Senado naman po tayo. Sa Senado po, meron kasi nagtatanong kanina, sino ba ay yung mga senador na nakatanggap na pinagdeliberan umano? Ayan numero 1 sa listahan, Chis Escudero, Erwin Tolfo, Loren Ligarda, Bong Revilla, Mark Villar,
At Tuta Soto, ito yung pinakasikat One Ball University. Si Tuta Soto. Ilan ba yung natanggap mo, Tuta Soto? Teka lang, hanapin lang natin yung affidavit dito ni Tuta Soto. Okay, basahin natin yung ninakaw nila. Totoo naman. Kayo naman. Ito, ito, kay Tuta Soto. Okay, hanapin ko lang. Kami, sabi, ito sa affidavit Exhibit E, kami, si Orbilio Bulantati Tubi, at iba pa, kasama si Saldico, ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large malita sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. So 5, a total of 53 to 56 million. Bawat large malita, large talaga gusto mo, Tuta Soto One Ball University? More or less, nasa 250 to 300,000 o 300 million ang pumpinaldo ni Tuta Soto. Ngayon, paano na yan? Kaya in-interview po ito in-interview po ito ng mga media patungkol dyan, hindi niya talaga masyadong sinagot at kitang-kita sa kanyang mga mukha na guilty. Ito. Okay, ito, pakakinggan natin yung interview sa kanya. I will not dignify a tall story allegation. Nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta. Sir, pero may Will not resolution lang. dignify such things. Sir, yung case Sabay takas, no? Sir, kitang-kita namin yung mga ganyang iwian, sir, Ang problema daw doon, ay baka hanapin daw ng kanyang asawa ang 5 malita. Lul! Lokohin nyo pa kami. Alam yan ang asawa mo. Alam yan ang buong pamilya mo. Anak ng kagwang, ilang milyon po yan, A total of 250 million to 300 million sa opisina sa Baclaran. Bakit alam nila na may opisina sa Baclaran? Mismong si Saldico daw ang kasama sa pag-deliver sa inyo. Tuta Soto! Kaya pala, ang tindi ng depensa mo kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Malamang ito, kasagsagan to ng kasagsagan ng eleksyon to. Ang nakikita ko, no? Kasagsagan talaga ng eleksyon. Kaya siguro paldong-paldo. At saka sinabi naman din doon sa Bersamin Files. Sa Bersamin Files kasi nabanggit din naman nga nakakubra talaga ito si Tuta Soto kasama si Panfilo Lacson ng pera. Magkano po yun? 8 billion. Lahat po ng line-up ng yung bagoong alyansa, bagoong Pilipinas. Team Alyansa, di ba? Lahat sila may pera yan. Nasa ngayon itatanggi mo. Pero ito, to the rescue naman ang kanyang partner na si Panfilo Pinky Ping Lacson. Bago natin pag-usapan itong mga bayad ng mga trolls, lalo ka na Chucky Claire. Inumin ninyo, malapit na kayo kunin ni Satanas. Ito, halata talaga si Panfilo Lacson na may pinoprotektahan, may dinipinsahan. Dahil itong kanyang mga statement ngayon, sinisira na naman, kini-question na naman niya yung kredibilidad ng 18 na nagsiwalat. Affidavit. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? Wow! And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, Lolo mo! Hindi naman sinabi talaga na 805 billion. Ang sinabi lang naman ni Baligod, na sa kanyang tansya lang, estimate, ay mga more or less nasa 805 billion na yung na-deliver nila. Tansya. So,
o pwede pang tataas yun, pwedeng bababa. So, hindi naman talaga sinabi na fix na 805 billion. Hindi pa yun exact amount, pampiluping kilakson. Masyado lang ginugulo mo, dinidiscredit yung kredibilidad ng mga taong iyon. Eh, bakit ba? Ikaw, nagpatawag ka ng ang tawag yun? Nagpatawag ka ng 2 witness kuno. Dahil merong si Martin Romualdez na biling kabahayan at ginamit si Corle Discaya. Credible ba yun? Eh, malaman-laman namin yung witness mo eh. Ito ba yung witness mo? Kami nagtatanong lang ha, kasi may nagpost sa social media. Baka nga ho, ang witness ni Panpilo Lacson, kamukha man kasi merong nagpapakita eh. Kamukha man kasi Sir Pinky. Teka lang, ay papakita lang natin bago natin ipagpatuloy si Pinky. Ito ba yun? Teka lang. Yung may nagbibilang ng pera, na parehong 2 babae, nasa na ba yun? Na nakalagay nakapatong sa lamisa, binilang po nila, yung nagbibilang mukhang kamukha ng witness ni Panpilo Lacson. Baka nakita niya, anak ng kamote, na dami kasing papel, naduling na ako. Teka lang, aninagin ko lang kasi meron talagang nakita sa affidavit nila. Basta, yun na yun. Anyway, tuloy natin si Pinky. From 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. Aha. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly, 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's by person. Paano nagiging sobra Panpilo Lacson? Kulang pa nga yan. So sinabi mo sobra, inamin mo rin na meron talagang delivery. Ano nagiging sobra ang computation? 2022 yung delivery start na eh. 2020, 'di ba sinabi ni Baligod? 2022, 2023, 2024, 2025 yung delivery. 'Di ba Lacson? Ngayon natigil ang delivery. 4 na taon yan delivery, Lacson. Sa loob ng 1 taon, ilang beses ang delivery, buwan-buwan ba? Talagang susobra. Trilyon yung kinurako to ninyo. Ikaw, ang dami mong pasakalye, magpaimbestiga ka na lang. First observations. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO. Get The initial LTO. information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. After all the verification, evaluation, then probably, yes. Ugag. Kay Orly Gutisa, affidavit, hinanapan niya ng butas. So ngayon naman, sinasabi niya, yung iba daw doon ay hindi miyembro ng Philippine Marines. So be it. Bakit? Anong issue doon? Wala kami pakialam na kung miyembro ba yan or hindi. Ang pakialam namin, yung mga sinasabi nila, na mali-malitang pira, ang dami ng ebidensya, ayaw nyo pa rin mag-imbestiga, lolo nyo. Puta nga, dapat nga, ng mga ganyan, ora mismo, nagpa-imbestiga ka na dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, nagkandak ka na ng session, sinabi mo na dapat mag-imbestiga tayo dito. Ano bang gusto mong mangyari? So, kalimutan namin, ito, at makinig kami sa inyo, walang mga kredibilidad ang mga yun. Bakit ba yung witness na 2 babae mo na dinala, may kredibilidad ba? Anak ng kagwang, ang mahalaga doon, legit, na doon sila nagtatrabaho.
Bakit ba si Alcantara may kredibilidad? Putang ina, mga kawatan eh. Ito, mas credible ang mga yan kasi hindi sila nagnakaw kahit piso. Ngayon yung mga Alcantara, mga magnanakaw, credible tuloy. Yawards. Samantala itong mga to, hindi hamak na security detail lang, security consultant, walang credible. Walang piso ni nakaw yan, lakson, unghunghang. May nag-witness na nga sila eh. Tutulong na nga para masolusyonan natin kung sino yung magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung sino yung mastermind. Ang dami-dami nang nagsilabasan, ayaw mo pa? Ang tanga mo naman. Talagang protector ka ni Tambaloslos. O ito, basahin nga lang ho natin, no? Itong hinayupak ng mga, ito basahin lang natin, mga kabisdak. Yung delivery kay Martin Romualdez at kasama itong Quadcom. Alam nyo po, Quadcom, sikat na sikat kayo eh. Sa panggagago, sa mga resource person, dami ninyong pinakontempt. Wala na po kayong wala na po kayong takas. Ito po sa affidavit ng mga retired Marines. Sabi tuwing may hearing ang Quadcom ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang House of Representatives na nagdala ng mga paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Putang ina, tama tayo dito ha. Ako noon, ito rin yung dinig ko 5 million pesos bawat hearing bawat miyembro ng Quadcom. Kaya makikita mo, ang daming nag-attend ng mga buhayang kongresista dyan sa Quadcom. Kanya-kanyang pasikat. Kung sino yung maingay, siguro dublado pa ang kanilang makukuha. Kaya itong mga young guns, nagpapasikat. Sinabi sa amin na ang executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Wala nang iba. Kayo na, mga hunghang. Nandoon lang kami sa malapit na hilipad at nakikita namin doon, nagpapasundo ang mga mambabatas sa kanilang mga drivers at may kanya-kanyang bit-bit sila na mga paper bags na siyang mga dinadala namin doon, anak ng kagwang. 5 million bawat mga buhaya. Sana masunog mga kaluluwa ninyo. Ito naman kay Buhaya Tambaloslos Deliveries. Bago ito sa mga trolls, no? Ang mga deliveries kay dating Speaker Martin Romualdez. Nagumpisa kami na magkasama sa pagdi-deliver ng mali-malitang pira sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, Forbes Park mula September 2022 hanggang 2023. Nalipat ang aming deliveran na bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 14 Nara Street, South Forbes Park noong 2024. Puta, nilipat na. Kasi baka nabisto na, naamoy no. Hanggang 2025. Kadalasan ay 3 bisis sa isang linggo kami nagde-deliver pareho sa sinasabi ni Orly Gutisa. Sa kanyang bahay sa Forbes Park, umahigit 100 bisis kami nakapag-deliver sa mga bahay na ito. Hindi bababa sa 20 na malita hanggang 52 na malita ang aming dinideliver. Minsan ay umaabot sa 6 na high-is vans ang gamit namin sa pagdi-deliver. Pareho sa sinasabi ni Orly Gutisa. 100 times na sa inyo, Tambaloslos, anak ka ng kagwang ka. Kainin ka sana ng malita. Nangangain yung malita. Sa panahong sa parehong mga panahon, September 2022 hanggang 2025, hay halos hanggang 4 na bisis kada linggo, anak ng kagwang. Sinasagad-sagad na ni Martin Tambaloslos Romualdez. Sipin mo yung 100 times, 52 malita, mga 5 ban. Ganong katindi, 3 times to 4 times, nililimas. O siyempre, kung natuwa ang mga poon, natuwa din yung mga bubwit. Natuwa yung mga minions. Kaya hito, kayong mga ensaymada vloggers, mga hinayupa kayo, ang pinapakain ninyo sa inyong mahal sa buhay ay galing sa nakaw.
sa kaba ng bayan. Kayong mga trolls, yung pinapakain ninyo sa inyong mahal sa buhay ay galing sa pagnanakaw sa mga ordinaryong Pilipino. O ito, nakatanggap din ng malita itong mga trolls kasama ka, Chucky Claire. Ito po, sabi nila sa affidavit, si Master Sergeant Gutisa at Dado ang naatasan na tumanggap ng mga pira na binibigay ni na Kevin Wong at Secretary Laurel Chu. At diretso na lang, handa kayong mga trolls kayo, mga animal kayo. Diretso na lang binibigay ito sa leader ng mga trolls. Sinong leader ng mga trolls? Si Chucky Claire. Na nasa 2nd hanggang 4th floor ng isang gusali sa Baliro Street, Makati City. Paminsan-minsan ay inutusan din kami ni Mark Tiksay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags na sa namumuno o mahawak sa mga nasabing trolls. May mga handler talaga itong animal na to. Mga trolls. Oh, Chucky Claire, umamin ka na, pumaldok ka rin naman pala, animal ka. Kaya yung pag-aatakdog mo, sobra-sobra, araw-araw, banat ka Inday Sara, siguro, ito yung pinakamalaking bayad, no? Si Chucky Claire sa lahat ng mga trolls. Baka special ito, hindi paper bags, kundi anak ng kagwang mali-malitang pira. Sarap ninyong kurutin. Nautusan din kami ng ilang bisis na mag-deliver ng medium size na mali-malitang pira sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay ng isang taga-media. O kasama kayong mga animal, kayong mga media kayo. Sarap ninyong barangin. O eto na. Alam nyo, hindi naman po ito nakapagtataka kung bakit itong mga trolls ay kumukubra rin ng pera tong mga animal. Baka sabihin niyo ginagawa-gawa lang yung mga sinasabi ko. Ito po yung unang binasa ko. Ayan, affidavit po yan. Doon pagde-deliver kay Martin Romualdez na humaabot ng 100 deliveries at 52. Nasa affidavit po nila yan. At dito naman sa mga trolls, kasama ka Chucky Claire, ayan po yung laman ng affidavit na yan. Baka sabihin po ninyo, gawa-gawa ho ako. Ayan, maliwanag ho. Tsaka nakakalat naman yan sa social media. Ang tanong natin dito, sino yung handler ng mga trolls ni Bongbong Marcos? At naalala rin po natin, pag yung sinabi ni Congressman Marcolita, yung batang Marcolita, si Paulo Marcolita, na ang PCO ay may pundong 2 billion para sa mga trolls. Isipin nyo bukod sa pundo, meron pa silang natatanggap galing sa mali-malitang pera, galing sa kurakot, pangungurakot, tangina, doble ang tama nila. Mantakin mo ito, kagaya ni Chucky Claire, sumasahod si Chucky Claire. Baka tapos sumasahod si Chucky Claire, bilang isang PCO, spokesperson, sumasahod din siya galing sa malitang pera. Kaya itong mga trolls ni Bongbong Marcos, may sariling Mustang, may sariling kondo, may Raptor. Di ba? Sino yun? Si Mike Obi, na umalis sa Seminay, sana may Raptor. Bigyan nyo nga, pangarap ko magka-Raptor, anak ng kagwang, grabe ang mahal pala ng Raptor. Yung Raptor pa lang, mga 2.8, 2.2 million. Ganong katindi ang mga trolls na ito. Nagkakaroon ng mga mamahaling sasakyan dahil galing sa nakaw sa kaba ng bayan. Magkaroon kami ng sasakyan, at least kami, mga DDS vlogger, pinaghirapan namin, may content kami. Maraming nanonood sa amin, pati mga trolls nanonood sa amin. At empleyado kami. Nagtatrabaho kami. Lehitimo ang aming pagtatrabaho. Pero kayong mga animal kayo, kumikita kayo, sarap ng buhay ninyo. Kami pumapasok kami araw-araw. Kayo saan kayo pumapasok? Pumapasok kayo sa Malita, tapo namin sa Pasig River.
Nakakatulog pa kaya itong mga hinayupak ng mga trolls? Malamang kasama si Ninyo Kalbo dito. Kasama yung may Mustang. Nakasamahan namin noon ng mga vlogger. Punong-puno ng anak ng kamote naman, oh. Mga alahas yung leeg. Pag sinilip mo yung channel nila, walang nanonood. Walang mga views. Kahit paano kami dito sa Bisdak Pilipinas, may nanonood. Pero kayo, saan ninyo kinukuha yung pera na yan? Nakakatulog pa ba kayo sa inyong pinanggagawa? Humihiga kayo sa kama, nagpa-aircon kayo, pero yung pinambayad ninyo sa utilities na yan, galing sa nakaw. Galing sa kaba ng bayan. Namamasyal kayo sa ibang bansa. Kanino pera yan? Galing sa nakaw, hindi nyo pera yan. Ganong katindi ang nakawan ngayon. Sumasakay ka sa sasakyan mo, magara nga. Mustang nga. Pero hindi ka ba kinikilabutan habang sumasakay ka? May madadaanan kang mga pulubi, mga pobre, na walang kinakain ang mamalimos sa kalsada? Ikaw, anak ka ng kamuti ka, hindi ka public servant, hindi ka government official, wala kang sahod pero anyaman mo. Kagaya kayong mga buhaya kayo. Ang dami niyong kita. Nakatulog pa ba kayo? Laila de Lima, Tuta Soto, Panpilo Lacson, Martin Romualdez, Chucky Claire, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Lisa Marcos, Adyong, Barbers, Paduano, Pastor Abante. Anak kayo ng... Sino bang taga-Sikihor dito? Totoo ba yung barang? May pabarang ako. Anyway, wala na kayong takas dito. Kahit anong gawin ninyo, Laila de Lima, mga kaliwang grupo, alam na ng taong bayan, yan, simula umpisa pa lang, tumatanggap na kayo ng mali-malitang pera. Kaya ngayon, nag-peopleware pa kayo, celebration, hindi niyo kayang manawagan ng BBM resign. Pero makabanat sa mga Duterte, wagas. Tandaan ninyo, yung peopleware pa ninyo, 1986, Marcos yung pinatalsik dyan, hindi Duterte. Bakit hindi nyo masigaw na BBM resign, Marcos resign? Kasi nga, paldong-paldo kayo sa mali-malitang pera. Anak ng kagwang, maghintay na lang kami kung kailan po kayo paparusahan ng Panginoon. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan.
vlog mo may pag-asa.